Ang pagpapatuloy, hindi makapaniwala si Rockdale sa mga sinabi ni Lyric. Kaya't tinanong niya ulit ito kung ano ang kanyang sinabi. Tugon naman nito, na simula ngayon ay wala na siyang balak pakialaman si Joyok kahit kailan. Nagtataka naman si Rockdale, dahil kanina lamang bago ito umalis ay mataas ang kumpiyansa nito sa sarili. Nang papatayin na ni Lyric ang telepono ay agad niya itong pinigilan, at sinabi niya kung binugbog sila ni Joyok ay maaari silang mag-report sa mga guro. Hindi naman nakasagot si Lyric dahil alam niya ang kahihiyang sasapitin niya kapag kumalat ang balitang ito. Sinabi pa ni Rockdale, kung sila ay may bakas ng mga pinsala ay maaari nila itong gawing malakas na ebidensya. Dagdag pa nito, na kapag ginawa niya ito ay tutuparin niya ang lahat ng napagkasundoan nila. Tugon naman ni Lyric, kahit pa idagdag nito ang suporta ng Bentrick clan, wala na silang mukhang may haharap sa ibang tao kapag ginawa niya iyon. Labis naman ang galit ni Rockdale kay Lyric dahil sa mga winika nito, agad naman niyang tinawag si Yuria at tinanong ito kung natawagan na niya si Desera. Tugon naman ng dalaga, na naipaalam na niya ito dito na nais mo siya makita, subalit matatagalan lamang ito dahil malayo pa ang kanyang panggagalingan. Sa kabilang banda sa Arpia Academy na matatagpuan sa Mexico, makikita ang mga patong-patong na estudyante na walang malay. Habang nakaupo sa kanila si Desera Bentrick, natanggap niya ang mensahe ni Yuria na kailangan niyang bumalik sa Korea, dahil may ipapatrabaho sa kanyang estudyante na nagngangalang Joyok Kim. Dagdag pa dito na bilang kapalit ay makakatanggap ito ng malaking pabuya na labis ikinatuwa ni Desera. Wika niya, tamang-tama lang ito, dahil simula nang napatalsik siya sa Bentrick clan ay naging problema niya na ang pera. Sa sumunod na araw, alas 6 ng umaga sa Valhalla Physical Training Center. Namangha ang ating bida sa laki at lawak ng training center, nang biglang magsalita si Varchen na labis ikinagulat ni Joyok, tanong ng Tower Master kung ano ang ginagawa niya sa lugar na iyon. Subalit ang tugon lamang ni Joyok ay kung saan nagmumula ang boses nito, wika ni Varche, na siya ay nasa loob ng Sword Enlightenment na nakalagay sa storage niya. Sinabi ng ating bida na ang akala niya ay tumakas na ito, dahil kung nangyari iyon ay bubugbugin niya ito ng malala. Tanong naman ni Joyok, kung ayos lamang ba na inilabas niya ang Sword of Enlightenment, dahil isa na itong divine artifact na nasa pangangalaga ng Valhalla Academy. Tugon naman ni Varche, na ayos lamang iyon, dahil gumawa na siya ng replika nito. Sinabi ng ating bida, na labis niyang ipinagtataka kung paano nagkaroon ng kakayahan ang espada na may lagay sa storage at gumawa ng replika. Tugon naman ni Varche, hindi niya din alam, dahil nang mapunta siya sa loob nito ay iyon na ang katangian ng espada. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla naman dumating si Arin. Tinanong nito kung tuturuan na ba siya ng binata sa espada. Tugon naman ng ating bida, na ang uunahin nila ay palakasin na muna ang stamina ng dalaga. Nagtataka naman sumagot si Arin kung bakit pa kailangan iyon. Sinabi ni Joyok na kung may problema siya doon maaari na siyang umalis, dahil sa takot na magbago ang isip ng binata ay agad niyang winika ng dalaga na gagawin na niya ang utos nito. Alam ni Joyok na ang pagpapalakas ng stamina ay upang maging mas maayos ang pagkontrol nito sa mana, at iyon ang pinakamabisang paraan upang mas lalong mag-improve ang isang tao, subalit ang training ng modernong panahon ay hindi tama. Dahil mas tinutuunan nila ng pansin ang mana kaysa sa pagpapalakas ng stamina, at isa na si Arin sa gumagawa ng ganong klaseng pag-eensayo. Siya ay nag-uumapaw sa mana subalit ang stamina niya ay masyadong mahina para sa isang estudyante. Nang matapos si Arin sa pagwa-warm up, ay sinabi ng ating bida, na sisimulan na nila ang tunay na pag-eensayo. Nagsimula sila sa pagpupush up ng ilang beses, sumunod ay nag-squat sila ng ilang oras upang hindi ito agad mawala sa balanse, at ang panghuli ay ang pagbubuhat upang mas mapalakas nito ang kanyang mga pag-atake. Nang matapos sila ay sobra ang pagod ni Arin, dahil hindi naman siya sanay sa ganong paraan ng pag-eensayo. Winika ni Joyok, na hindi pa sila tapos dahil nagsisimula pa lamang sila, na labis ikinagulat ng dalaga. Dagdag pa nito, na wag lamang ito basta humiga, dahil tatakbo pa sila ng 10 milya, hindi na may pinta ang mukha ni Arin, dahil mamamatay na siya sa pagod.
Sa klase ng first year section A, masaya ang ating bida, dahil sa malaking progreso ng kanyang katawan, samantalang si Arin ay parang nawala na sa sarili, dahil sa mga pinaggagawa nila ni Juyok. Nagsalita naman ang guro at sinabi niyang magkakaroon sila ng isang written test kaya't maghanda ang mga ito. Siya ay si Lilia ang Valhalla Labyrinth Monsters Premier Instructor. Dagdag pa nito na simula pa lamang ng unang klase ay sinabi niya na tandaan ng mga ito, ang iba't ibang uri ng strategy sa paglaban sa mga monster labyrinth. Kaya't ngayon ay titignan natin kung paano nyo haharapin ang isang monster na nakaayon sa official strategy. Agad naman nagsimula ang mga estudyante sa pagsagot sa pagsusulit, at ang bawat isa ay mabusising binabasa ang bawat tanong. Subalit ang ating bida ay kalmado lamang at mabilis na tinapos ang bawat katanungan, at ilang sandali lamang ay inutos na ng guro na ipasa na ng mga ito ang kanilang mga papel. Dagdag pa niya, ang makukuha nilang score dito ay hindi makakaapekto sa kanilang grado, subalit gagawin niya itong basihan upang masukat ang kanilang mga abilidad sa susunod na klase. Sinabi pa niya na sa susunod ay magkakaroon na sila ng totoong laban sa Virtual Simulation Combat Facility, at sabay nagpaalam para umalis. Sinabi naman ni Varche, na ayos lamang ba na ganun ang mga sagot nito sa pagsusulit. Inis naman sinabi ni Juyok na pati ba naman ang ginagawa niya ay pinapanood nito. Tugon naman nito na wala naman siyang ibang gagawin sa loob maliban sa panonood dito. Tanong ng binata kay Varche kung nababasa ba nito ang kanyang isip. Tumanggi naman ito at sinabing naririnig niya lamang ang iniisip nitong gustong iparating. Sinabi ni Juyok na ang mga sagot niya sa pagsusulit ay kung ano ang gagawin niya sa mga ganong sitwasyon. Sinang-ayunan na lang ni Varche ang paliwanag ng binata. Sa Valhalla First Year Teacher's Office, tinanong ni Instructor Igol kung ang mga papel ba na iyon ay sa kanyang mga estudyante. Sumang-ayon naman si Instructor Lilia. Wika niya na sinabi niya sa mga ito na pag-aralan ang mga monster handling method bago magsimula ang virtual combat simulation training, kaya't binigyan niya ang mga ito ng simpleng pagsusulit, at naging maganda naman ang resulta, dahil karamihan dito ay nagmula sa mga piling pamilya. Nang papaalis na si Instructor Igol at kalmado itong umiinom ng kape, ay bigla siyang nagulantang sa sigaw ni Instructor Lilia habang sinisigaw ang pangalan ni Juyok Kim. Paglingon niya ay nakita niya ang instructor na nanggigigil sa galit at sinasabing matatawag ba itong sagot. Tanong ni Instructor Igol na kung may problema ba sa mga sagot ni Juyok Kim. Pag-alit naman na tugon ng instructor na ang mga sagot ni Juyok ay malaking insulto sa kanyang klase. Dagdag pa niya na gagawin niya itong halimbawa sa iba, na ang labyrinth monster ay hindi lamang ganun kadaling harapin. Isang linggo ang nakalipas, sa Virtual Combat Simulation Facility. Winika ng guro, natapos niya nang lagyan ng grado ang kanilang nakaraang pagsusulit, ang halos lahat naman ay malapit sa tamang sagot, subalit. Sabay tawag nito sa ating bida habang may masamang titig, at ipinakita ng instructor sa kanya ang kanyang test paper. Makikita sa papel na wala man lang itong itinama at itlog ang nakuha nito. Wika ng guro, na kung nasubukan na ba nito gawin sa aktwal na labanan ang mga sinagot niya sa papel, na mabilis naman itong sinang-ayunan ni Juyok. Wika ng instructor, sa unang tanong ay ipaliwanag kung ano ang pinakamabisang paraan para matalo ang Stone Goblin, sabay tanong sa binata kung ano ang sinagot niya. Tugon naman ng ating bida, na ang sagot niya ay sasaksakin niya ito sa tiyan. Napapalo na lang sa ulo ang guro dahil sa sagot ni Juyok. Wika pa ng instructor na sa pangalawang tanong, sa isang hall ng labyrinth ay may 8 goblin at binato siya nito. Ano ang gagawin niya? Tugon naman ni Juyok na papatayin niya ang mga ito at ipapadala sa kabilang buhay. Inis na sinabi ng instructor, hindi siya makapaniwala sa mga sagot nito. Hahayaan niya na lang sana ito kung nakikita niya na kahit papano ay nag-aaral ito ng strategy. Dugtong pa nito na ang Stone Goblin ay hindi niya mapapatay sa pagsaksak lamang, dahil ito ay isang B+ resistance kaya't ang mga normal na sandata ay hindi tatalab dito. Tanong pa nito na gusto ba nitong iparating sa kanya na kaya niyang pumatay ng isang Stone Goblin sa pagsaksak lamang. Mabilis naman sumang-ayon si Juyok at dagdag pa niya na isang atake lamang ang gagawin niya, lalong nagalit ang instructor sa mga pahayag ng binata.
Winika nito, na kung masyado itong bilib sa sagot niya, ay bibigyan niya pa ito ng isang pagkakataon sabay pindot sa isang button. Napunta sila sa labas na may naghihintay na isang stone goblin. Winika ng instructor na kapag napatay ng ating bida ang goblin kagaya ng nakasulat sa papel nito ay bibigyan niya ito ng kredito. Mabilis naman pumayag si Joyok sa kondisyon ng guro. Agad siyang kumuha ng isang espada at nagtungo papunta sa stone goblin. Sa isip naman ng instructor, narinig niya na pumatay ang ating bida ng 100 na goblin sa parehas na lugar. Subalit imposible na mapatay niya ang isang stone goblin gamit lamang ang normal na espada. Agad namang sumugod ang stone goblin patungo kay Joyok, subalit kalmado lamang ito at nakangiti upang umatake. Ilang sandali lamang ay napatulala ang instructor sa nakita. Dahil ang hawak na espada ng ating bida ay nakabaon na sa tiyan ng stone goblin, wika ni Joyok na ginawa na niya ang gustong makita ng instructor. Nagtaka naman si Soyeon dahil nasaksak nito ang stone goblin nang hindi man lang ito gumamit ng mana. Tanong naman ng instructor kung paano niya nagawa iyon. Pilosopo naman siyang sinagot ni Joyok, tulad ng nakita niya ay sinaksak niya lamang ito sa tiyan, na labis kinainis ng guro. Sa isip niya, upang mapatay ang isang stone goblin gamit ang espada ay kailangan mag-infuse ng mana na nasa A-rank contractor o pataas. Kadalasan ay iyon ang kailangan upang makapagpabagsak ng stone goblin, subalit ito ay napatay niya gamit lamang ang normal na espada. Sinabi naman ni Joyok na kung maaari na ba niyang makuha ang kredito na napag-usapan nila, tugon naman ito, na unang tanong pa lamang ang napatunayan nito, sabay pindot sa button, at lumabas ang isang labyrinth sa harapan ng ating bida. Tinanong niya ang instructor kung ano ang mayroon sa loob nito. Ngunit ang tugon lamang nito ay mag-focus siya kung ano ang nasa harapan niya. Ilang sandali lamang ay may lumabas na mga goblin sa loob ng labyrinth. Isip-isip ng guro, na ang mga jungle goblin ay marunong magtanim ng sama ng loob, kaya't ang kaharapin ang mga ito'y mahirap. Kapag hindi siya nag-ingat magsisimula ang pinuno ng jungle goblin na sumigaw at kasabay nito ang paglabas ng ibang grupo ng goblin at sabay-sabay sa pag-atake. Kadalasan ay nangangailangan pa ng tulong sa constellation para sa magic upang mapatay lamang silang lahat, dagdag pa ng instructor, kahit na 3 lamang sila, sa oras na galitin niya ito ay magiging 5 ang aatake, kahit na siya ay mahusay sa espada ay mahihirapan siyang patayin ang mga ito ng sabay-sabay. Di nagtagal ay mabilis na sumugod si Joyok patungo sa mga goblin, at mabilis na isinaksak ang dala niyang espada sa ulo nito. Nang isa na lamang ang natira ay magtatangka pa sana itong sumigaw, subalit mabilis siyang sinaksak ng binata. Labis na nagulat ang instructor sa pinakita ng ating bida, wika ni Joyok, na ngayon ay maaari na ba niya makuha ang kredito sa instructor. Kinabukasan sa training center, makikitang abala sa pag-eehersisyo si Joyok upang mapalakas ang kanyang stamina, habang sa tabi naman niya ay si Arin na pagod na sa pagtakbo. Nang matapos sila ay napahiga na ito sa sahig dahil sa sobrang pagod. Winika ni Joyok na hindi ba sila binibigyan sa clan nila ng training, dahil kaunting pagtakbo pa lamang ay sobra na ang pagod nito. Tugon naman ng dalaga na hindi siya madalas mag-training ng ganoong kahirap. Ang tanong naman ng ating bida, kung hindi ito sanay sa ganoong paraan ng pag-eensayo ay paano nito balak harapin ang isang halimaw. Tugon nito, na gagamitin niya lamang ang kanyang mana at kapangyarihan ng constellation. Sa isip-isip ni Joyok, katulad ng inaasahan, ang dahilan kung bakit nagpo-focus lamang sila sa mana at hindi pinapansin ang stamina ay dahil sa constellation. Dagdag pa nito, na kahit hindi nila palakasin ang kanilang stamina, kung may sapat lamang silang pag-eensayo upang gamitin ang kapangyarihan ng constellation. Subalit kaakibat nito ang malaking panganib. Ano ang gagawin nila kapag napunta sila sa isang labyrinth o dungeon na mayroong block ang mana spell o map alaban ng ilang araw hanggang maubusan sila ng mana, at ang pinakamalala ay kapag tumanggi ang constellation na gamitin nila ang kapangyarihan nito. Kaya tinanong niya si Arin kung ang physical training ba ay makabuluhan para sa kanya, agad naman sumang-ayon ang dalaga. Dugtong pa nito, na simula nang sinabi niya na tuturuan niya ito sa espada, kapag ginawa niya iyon. Winika ni Joyok, na ang ibig sabihin ba nito ay ginagawa lamang niya ang physical training dahil lamang sinabi niya iyon,
Sumang-ayon naman si Arin na tila ba nalilito kung ano ang pinupunto ng binata. Winika naman ni Joyok, nakalimutan na lang nito ang sinabi niya at maaari na itong umalis, dahil may susunod pa itong klase. Agad naman sumunod si Arin at nagpaalam ito. Bigla naman nagtanong si Varche kung iyon ba ay si Arin Choi, sumang-ayon naman si Joyok, dagdag pa ng Tower Master na patuloy lamang ito sa pag-eensayo nang wala man lang reklamo, sabay tanong kung ano ang nangyari at nagdesisyon itong turuan ang dalaga. Sinabi ng ating bida na kaya lamang niya ito tinuruan ay dahil palagi itong nangungulit na turuan niya ito sa espada. Tanong ni Varche, na kung naipakita na ba nito ang kanyang estilo sa paghawak ng espada. Tugon ni Joyok, na isang beses lamang siya nakita nito at iyon ay nung oras ng klase. Sinabi ng Tower Master na magaling ang mga mata ng dalaga, dahil napansin niya ang husay mo sa pagdating sa espada. Dagdag pa ng binata, na may napansin din siya kay Arin na lubos na nakatawag sa kanya ng pansin. Bigla naman napalingon si Joyok, ito pala ay si Seiyoko na abala sa pagbubuhat. Tanong ng ating bida, na kung gaano na ito katagal nakaupo malapit sa kanya, sinabi naman nito na simula pa umpisa ay magkatabi na sila, at nakasanayan niya na magbuhat bago pumasok sa paaralan. Nang matapos ito ay agad siyang nagpaalam para umalis, sa isip-isip ng ating bida, na inaasahan niya kay Seiyok na patuloy lang ito mag-eensayo dahil sa natural nitong talento. Winika ng Tower Master, kung interesado din ba ito sa binata, sinabi naman nito na mas matalino ito kumpara sa mga nagpa-focus lamang sa mana. Tanong naman nito kay Varche, kung may alam ba ito sa ibang constellation, subalit tugon nito, na wala siyang alam sa mga ito kahit isa din siyang constellation, dahil nasa loob lamang siya ng espada ng halos 300 taon, dagdag pa ng Tower Master, na kung matatapos niya ang bagong notification quest ay baka sakaling magkaroon pa siya ng ibang kaalaman tungkol sa mga ito. Nagtataka naman si Joyok kung anong bagong quest ang tinutukoy nito, nang biglang lumabas ang window screen na kalagay ang Valhalla Great Forests I Made Gaia Rone's House. Sinabi ni Joyok, na dito gaganapin ang kanilang survival game para sa pagtatapos ng first semester. Dugtong pa nito, na kung hindi lang dahil sa kanyang layunin na mabalik ang kanyang alaala ay pupuntahan niya na ito, subalit kailangan niya na munang umiwas sa gulo hanggat maaari. Paalala naman ng Tower Master na nung nakaraan lamang ay nambugbog ito ng mga bully. Sinabi naman ni Joyok na walang lakas ng loob magsumbong ang mga iyon, at naging mabait pa siya sa kanila dahil hindi niya ito mga pinadala sa kabilang buhay. Dagdag pa nito, na pag natapos niya ang mga quest ay kailangan niya pa din manatili sa Valhalla, at tuklasin ang sikreto sa kanyang reincarnation. Sa Bentrick Manor, makikitang nag-uulat ang lalaki sa isang babae. Siya ay si Adelia Bentrick, ang vice-head ng Bentrick clan. Sinabi ng lalaki, na ang labyrinth sa labas ng bayan ng Redeng ay kasalukuyang naayos na. Masaya naman pinuri ito ni Adelia at tinanong kung mayroon pa bang ibang balita. Tugon ng lalaki, na may mga posibleng bagong recruit na mula sa Roberto clan na nakaligtas sa labyrinth, at parehas silang A-rank contractor. Winika ni Adelia, kung ganun ay para tong isang gantimpala sa Bentrick clan, at sabay na inutos sa lalaki na subukan nito ang kanilang kakayahan at dalhin ito sa kanya. Tanong pa niya kung mayroon pa bang ibang balita. Napatahimik naman ang lalaki at sabay winika na may ibabalita siya tungkol kay Rockdale. Inis na tugon naman ng babae, na ano na naman ang ginawa nito. Winika ng lalaki na ipinatawag ni Rockdale si Desera pabalik ng South Korea, na labis na nagpabago sa ekspresyon ng babae nang marinig ang pangalan ni Desera. Yeah!